Happy anniversary, Annalyn. Ramdam ko ang malamig na haplos ng mamahaling ginto sa aking leeg habang isinusuot ni Gregorio ang isang diamond necklace. Sa harap ng malaking salamin ng aming master bedroom, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng tila may perpektong buhay. Nakasuot ako ng isang designer gown, maayos ang pagkaka-makeup, at nasa tabi ko ang pinakamakapangyarihang CEO ng Alcantara Banking Group. Pero sa likod ng mga meeting iyon, tanging ako lang ang nakakaalam kung gaano kapagod ang aking mga kamay sa pag-aayos ng mga audit reports. Na siya naman ang pumipirma at nag-uwi ng papuri. Bagay sa iyo, mahal ko. Isang pasasalamat dahil sa loob ng 5 taon nanatili kang isang masunurin at mapagpakumbabang asawa. Tulong ni Gregorio sa aking tainga. Numiti ako ng pilit. Masunurin, mapagpakumbaba. Iyon naman ang palaging ipinapaalala sa akin ng kanyang ina, si Doña Carmina, na ang isang tagapalengke na gaya ko ay dapat tumanaw ng habambuhay na utang na loob dahil pinahintulutan silang pumasok sa kanilang marangyang pamilya. Pagbaba namin sa engrandeng hagdan ng mansyon, sinalubong kami ng palakpakan ng mga matataas na opisyal ng bangko at mga kilalang tao sa lipunan. Kumikislap ang mga kristal na baso ng champagne sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ito ang gabing dapat ay pinakamasaya ako. Pero bago pa man makapagsimula ang toast para sa aming anniversary, isang malakas na kalabog mula sa pintuan ng mansyon ang bumasag sa musika. Nasaan si Annalyn Mercado? Lumabas ka? Napatigil ang lahat. Ang mga gwardiya ay pilit na pinipigilan ang isang matandang babae na pumasok. Nanlaki ang aking mga mata. Si Aling Marta. Siya ang dating kalaro ni nanay sa palengke ng Pampanga. Ang babaeng nagpahiram sa amin ng puhunan noong kailangan namin ng pambayad sa ospital. Basang-basa siya ng ulan putikan ang kanyang lumang tsinelas na ngayoy dumudumi sa puting carpet ng mga alkantara. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lukot na papel. Aling Marta, anong ginagawa niyo rito? Lalapit sana ako pero hinarangan ako ni Doña Carmina. Ang kanyang muka ay parang lason sa galit. Sino ang hampaslupang ito, Annalyn? Bakit mo hinahayaang mabulabog ang okasyong ito ng mga taong amoy isda? Bulyaw ni Doña Carmina. Annalyn, akala namin ay pinagpala ka na rito. Akala namin ay mabuti kang tao, sigaw ni Aling Marta habang humahagulgol. Bakit mo kami ninakawan? Bakit ang pangalan mo ang nasa papeles na nagsasabing kukunin ang aming munting pwesto sa palengke? Dahil ba sa hindi kami nakabayad sa utang na ikaw mismo ang nagproseso? Anong utang? Wala akong alam sa sinasabi niyo, Aling Marta. Kiit ko, ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Huwag kang magsinungaling. Inihagis ni Aling Marta ang papel sa aking paanan. Yan, basahin mo sa pina yan. Mula sa korte ang nakapirmang account officer at guarantor ng mga peking loan na iyon ay ikaw, Annalyn Mercado Alcantara. Yumuko ako para kunin ang papel. Ang tibok ng puso ko ay tila kulog sa aking pandinig. Doon sa ilalim ng dokumentong nagsasaad ng pagsamsam sa ari-arya ng 50 maliliit na tindero sa Pampanga ay ang aking lagda. Isang lagda na pamilyar sa akin ang paraan ng pagkurba ng titik A ang tuldok sa dulo. Hindi ito maaari. Hindi ako pumirma rito, bulong ko. Bago ko pa maitaas ang aking ulo, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Napasandal ako sa piano sa lakas ng impact. Hindi si Aling Marta ang sumampal sa akin, kundi si Doña Carmina. Walang utang na loob, sigaw ng aking biyenan sa harap ng lahat ng bisita.
Ginamit mo ang posisyon mo para pagnakawan ang sarili mong mga kababayan. Yan ba ang itinuro sa iyo sa palengke, ang maging traidor sa sariling dugo? Mama, sandali lang. Susubukan ko sanang magpaliwanag, pero tumingin ako kay Gregorio. Inasahan kong ipatatanggol niya ako. Alam niyang hindi ko magagawa ito. Alam niyang lahat ng papeles na dumaan sa akin ay para sa kanya. Pero ang nakita ko sa mga mata ni Gregorio ay hindi pag-aalala, kundi isang malamig at kalkuladong titig. Annalyn, hindi ko akala ay magagawa mo ito sa likod ko. Malumanay, ngunit matalim na, sabi ni Gregorio. Ang boses niya ay parang isang hatol ng kamatayan. Binigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang tiwala ng bangko, ipinaubaya ko sa iyo dahil asawa kita. Pero ito ang isusukli mo. Gregorio, alam mong hindi totoo yan. Ikaw ang nagbigay ng mga papeles na yan sa akin noong nakaraang buwan. Sabi mo, para sa expansion ng microfinance program. Sinunggaling! Putol ni Doña Carmina. Guardia, ilabas ang babaeng ito. At ikaw, Annalyn, wag na wag kang aalis sa silid mo. Hanggat hindi namin nalilinis ang duming iniwan mo sa pangalan ng mga alkantara, ituturing ka naming isang bilanggo sa bahay na ito. Kinaladkad ako ng mga gwardiya, paakyat ng hagdan, habang naririnig ko ang bulungan ng mga bisita. Nakita ko ang pagtalikod ni Gregorio. Hindi man lang niya ako tiningnan habang pilit kong tinatawag ang kanyang pangalan. Ang diamond necklace sa leeg ko ay tila naging isang rehas na bakal na sumasakal sa akin. Nang maiwan akong mag-isa sa loob ng madilim na silid, nanginginig ang aking kamay na binuklap muli ang dokumentong naiwan sa akin. Hindi lang ito basta pagkakamali. Ang mga petsa ng transaksyon ay tumatama sa mga gabing puyat ako sa pag-aayos ng personal accounts ni Gregorio. Bigla kong nailalala ang isang maliit na folder na laging itinatago ni Gregorio sa loob ng kanyang vault. Isang folder na ang nakasulat ay Mercado Legacy. Akala ko noong una ay regalo yon para sa akin. Pero sa gitna ng katahimikan ng aking pagkakakulong, isang nakapangingilabot na hinala ang nabuo sa aking isipan. Hindi nila ako kinuha bilang asawa para maging bahagi ng pamilya. Kinuha nila ako dahil kailangan nila ng isang matalinong accountant na madaling paikutin isang biktima na walang kapangyarihan at isang pangalan na pwedeng itapon sa oras na bumagsak ang kanilang maruming laro. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si nanay, pero wala itong signal. Pinutol nila ang linya. Sa labas ng bintana, nakita ko ang itim na sasakyan ni Gregorio na paalis ng mansyon. Kasama niya si Vanessa, ang kanyang sekretarya, na ngayoy nakahilig sa kanyang balikat. Isang bagay ang malinaw. Ang gabi ng aming anniversary ay hindi selebrasyon ng pagmamahalan. Ito ay ang gabi kung kailan opisyal na nagsimula ang kanilang operasyon para ilibing ako ng buhay sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Pero nagkamali sila sa isang bagay. Maaring tagapalengke lang ako sa tingin nila. Pero nakalimutan nilang ako ang nagturo sa kanila kung paano magbalanse ng mga numero. At kung marunong akong mag-add ng yaman nila, marunong din akong mag-subtract ng lahat ng mayroon sila hanggang sa mag-zero ang kanilang danggal. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo ako sa gilid ng kama, suot pa rin ang marangyang gown na ngayon ay tila isang mabigat na pasanin. Hinubad ko ang diamond necklace, ang regalo ni Gregorio, at marahas na inihagis ito sa sahig. Kumislap ang mga bato sa ilalim ng ilaw, tila nanunukso. Isang mamahaling tanikala. Iyan ang tingin nila sa akin. Isang asong kinuha sa palengke, binihisan, at nayon ay sisipain matapos pakinabangan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gregorio, hindi nasuot ang kanyang tuxedo jacket.
Maluwag na ang kanyang kurbata at seryoso ang kanyang mukha. Pero walang bakas ng pagsisisi. Bakit, Gregorio? Ang boses ko ay basag puno ng hapdi. Bakit kailangang sa harap pa ni Aling Marta? Bakit kailangang ang mga taga-Pampanga pa ang saktan nyo? Hindi siya sumagot agad. Naglakad siya patungo sa minibar sa sulok ng kwarto at nagsalin ng whisky. Ang tunog ng yelo sa baso ay tila naging hudyat ng kanyang kawalang pakialam. Huwag kang mag-eskandalo, Annalyn. Pagod na si Mama, pagod na rin ako, malamig niyang sabi. Ang ginawa mo sa palengke, ang pagkuha ng mga loan na yon, kailangan nating ayusin yan bago pa makarating sa Bangko Sentral. Anong ako ang kumuha? Tumayo ako. Hinarap siya ng buong tapang, kahit nanginginig ang aking buong katawan. Gregorio, accountant ako. Alam ko ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas sa mga accounts na hawak ko. Pero ang mga loan na yon, hinding-hindi ko pipirmahan yon kung alam kong galing sa mga mahihirap na tindero. Ikaw ang nag-abot sa akin ng mga dokumentong yon. Sabi mo kailangan ng pirma ko bilang witness para sa Corporate Social Responsibility Program ng bangko. Ibinaba ni Gregorio ang kanyang baso. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan ng kanyang presensya na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad, na yon ay nagdudulot ng kilabot. At naniwala ka naman, ngumisi siya isang mising, hindi ko kailanman makita sa loob ng 5 taon. Yan ang problema sa iyo, Annalyn. Masyado kang matalino sa numero, pero pagdating sa pamilya, masyado kang tanga. Akala mo ba talaga ay pakakasalan kita dahil lang sa mahal kita? 5 taon kitang ginawang anino sa bangko. 5 taon mong nilinis ang mga duming hindi kayang gawin ng mga lehitimong auditor. Utang mo sa amin ang buhay na ito. Utang na loob mo kay Mama ang bawat pagkain kinakain mo. Utang na loob. Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Ibinigay ko ang career ko para sa inyo. Iniwan ko ang pangarap kong maging certified public accountant para lang maging taga-ayos ng mga iligo na transaksyon mo dahil naniwala ako na ginagawa natin ito para sa kinabukasan nating dalawa. Well, ang kinabukasan ay narito na, pero hindi ka kasama doon. Inilabas ni Gregorio ang isang asul na folder mula sa kanyang likuran. Inilapag niya ito sa kama. Pirman mo ito. Ito ay isang special power of attorney. Ibibigay mo sa akin ang buong karapatan na pamahalaan, ang lahat ng assets na nakapangalan sa iyo, pati na ang pag-ako sa lahat ng responsibilidad sa mga loan sa Pampanga. Kapalit nito, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa. At kung hindi ako pumirma, simple lang. Bukas na bukas ang ebidensyang hawak ni Aling Marta ay mapupunta sa NBI. At dahil ang lagda mo, ang nandoon, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Isipin mo si Nanay Susing Annalyn. Kayang-kaya ba ng matanda na makita ang anak niyang makaposas? Nanginig ang aking kamay. Gaslighting. Alam ko ang ginagawa niya. Gusto niyang maniwala ako na wala na akong takasan, na siya lang ang tanging paraan para maligtas ako. Pero sa gitna ng takot, biglang nag-flashback sa akin ang mga gabing pinapipirma ako ni Doña Carmina ng mga blank documents sa tuwing may dinner party kami. Para ito sa insurance ng bahay, Annalyn. Para ito sa health plan ni Nanay Susing, sabi niya noon. Ngayon malinaw na ang lahat. Binuo nila ang bitad na ito mula pa sa unang araw ng aming kasal. Iwan mo muna ako! Bulong ko pilit na itinatago ang galit. May hanggang bukas ka lang, Annalyn. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Lumabas si Gregorio at muling nilok ang pinto mula sa labas. Naiwan akong mag-isa nakatitig sa folder.
pero hindi ako pumirma. Sa halip, lumapit ako sa bintana ng aming kwarto na nakaharap sa back garden. Madilim na, pero maliwanag ang mga ilaw sa driveway. Isang sasakyan ang pumarada ang pulang sports car ni Vanessa, ang sekretarya ni Gregorio. Mula sa itaas, nakita ko silang dalawa. Hindi sila nagtatago. Niyakap ni Gregorio si Vanessa sa gitna ng ulan at may ibinigay na sobre ang babae. Narinig ko ang mahinang tawanan nila na abot hanggang sa aking kwarto. Sa sandaling iyon ang huling hibla ng pagmamahal ko kay Gregorio ay tuluyang naputol. Hindi lang pala pera ang ninakaw nila sa akin, kundi ang aking buong pagkatao. Dahan-dahan lumapit ako sa dambuhalang vault sa loob ng walk-in closet. Alam ko ang code. Madalas akong utusan ni Gregorio na kumuha ng cash doon. Habang nanginginig ang aking mga daliri, pinindot ko ang kombinasyon ang petsa ng aming kasal. Click. Bumukas ang vault. Sa loob, nakita ko ang mga bungkos ng pera at mga alahas. Pero hindi yon ang hinahanap ko. Sa pinakailalim nakatago ang isang maliit na maleta. Binuksan ko ito. Nanigas ang aking buong katawan. Sa loob ng maleta ay may isang passport ang passport ko. Pero nang buksan ko ito, meron na itong tatak ng visa para sa isang bansa sa South America, isang bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Kasama nito ang isang one-way ticket na ang petsa ay sa susunod na linggo. Hindi nila ako balak tulungan na makapagsimula muli. Ang plano nila ay gawin akong takas. Kapag umalis ako ng bansa, magmumukhang inamin ko na ang lahat ng krimen. Magiging fugitive ako habang sila ay mananatiling malinis, mayaman at malaya sa piling ng isa't isa. Gusto niyo akong gawing kriminal? Bulong ko sa hangin habang hawak ang passport. Sige, pero hindi niyo alam na bago niyo pa ako itapon, na itago ko na ang tunay na ledger ng Alcantara Banking Group. Nakalimutan ni Gregorio na nung nakaraang buwan, habang nililinis ko ang kanyang laptop, gumawa ako ng backup ng lahat ng system logs. Noong una, ginawa ko yon dahil natatakot akong mawala ang mga files niya. Pero ngayon, iyon na ang magiging sandata ko. Kinuha ko ang isang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng isang lumang medyas sa aking drawer. Isinaksa ko ito sa aking isip ang bawat numero, bawat petsa, bawat pekeng lagda ay kailangang mag-match. Hindi ako iiyak. Hindi muna ngayon. Dahil simula sa gabing ito, ang masunuring asawa ay patay na. Ang haharapin nila bukas ay ang accountant na marunong magbalanse ng katarungan. Isang malakas na kulog ang gumitla sa akin, kasunod ng isang text message na pumasok sa aking phone na itinago ko sa ilalim ng unan. Mula iyon kay Aling Marta. Annalyn, may mga lalaking dumating dito sa bahay ni Nanay Susing mo. Sinasamsam na nila ang mga gamit. Tulungan mo kami. Napatayo ako. Ang pressure ay hindi na lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking ina. Kailangan kong kumilos at kailangan kong gawin yon bago sumikat ang araw. Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang mga tao oo. Ang mga emosyon madalas. Pero ang balanse ng debit at credit, palagi may katotohanang nakatago sa pagitan ng mga hanay nito. Sa loop ng madilim na silid-tanging ang liwanag ng aking laptop, ang nagbibigay ng anino sa aking mukha. Salamat sa labis na pagtitiwala ni Gregorio sa aking katapatan. Hindi niya kailanman naisip na bawiin ang aking admin access sa remote server ng Alcantara Banking Group. Para sa kanya, isa lang akong asawang tagalinis ng kanyang mga personal na kalat. Ngayon, ang kalat na iyon ang magiging miksa ng kanyang pagsabog. Nang inginig ang aking mga daliri habang tinatype ko ang password. ALCANTARA
TARA. 2-0, 1-0. Ang taon kung kailan ako pumasok sa impyernong ito. Access granted. Agad kong hinanap ang ledger ng Microfinance Division. Doon ko nakita ang isang folder na may label na Pampanga Palengke Initiative. Sa unang tingin, mukhang maayos ang lahat. Pero bilang isang accountant, alam ko kung saan titingin. Hinanap ko ang audit trail. Doon ko natuklasan ang katotohanan na nagpabalis sa tibok ng puso ko. Isang kampanya na ang pangalan ay Mercado Legacy Holdings, ang nakatalang principal guarantor ng lahat ng mga pautan na kinuha sa pangalan ng mga tindero sa Pampanga. Ang Mercado Legacy Holdings ay isang kampanyang hindi ko kailanman narinig. Pero nang tignan ko ang incorporation papers nito sa system, muntik na akong mapasigaw. Ang owner, Annalyn Mercado. Ang ginamit na professional ID ang PRC license ko bilang accountant na matagal ko nang hindi nare-renew dahil pinatigil ako ni Gregorio sa pagtatrabaho. Ginamit yung ang pangalan ko. Ginamit yung ang lisensya ko para bumuo ng isang pekeng kumpanya. Bulong ko sa sarili. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay money laundering. Ang pera mula sa mga ghost loans na ito ay hindi napupunta sa mga tindero. Agad itong inililipat sa isang offshore account sa Cayman Islands. At ang perang iyon ang ginagamit ni Gregorio para pambili ng mga shares sa sarili niyang bangko para magmukhang lumalago ang kapital nito. Kailangan nila ang serye ng mga pautang na ito para palabasin na ang Alcantara Banking Group ay may high growth potential bago ang nakatakdang serye ng subsapnay merger sa isang dambuhalang foreign bank sa susunod na buwan. At kapag natapos na ang merger, ang kumpanyang Mercado Legacy Holdings ay idedeklara nilang bankrupt at ang lahat ng pananagutan ay babagsak sa akin. Isang matalinong laro. Isang malinis na pagpatay sa aking danggal. Biglang may narinig akong mahinang boses mula sa vent ng aircon na nakakonekta sa silid ni Doña Carmina sa kabilang kwarto. Idinikit ko ang aking tainga. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, Gregorio. Boses yon ni Doña Carmina, malamig at tila walang kaluluwa. Ang mga taga-palengke ay nagsisimula ng mag-ingay. Kapag nalaman ng media na ang asawa mo ang utak nito, kailangang handa ang script natin. Siya ang gahaman. Siya ang hindi na kontento sa luho. Huwag kayong mag-alala, ma, sagot ni Gregorio. Narinig ko ang tunog ng pagsisindi ng sigarilo. Nakaredy na ang mga papeles. Kapag pinirmahan niya ang SPA bukas, tapos na ang laban. Ipapadala natin siya sa Brazil. Doon wala siyang boses. Wala siyang kakampi. At si Susing, tanong ng matanda. Ang matandang yon, hayaan nating maramdaman niya ang kahihiyan. Kapag nawalan sila ng bahay, mas lalong maniniwala ang mga tao na itinakas ni Annalyn ang pera para itago sa kung saan. Walang maniniwala sa isang accountant na ang pamilya ay biglang naghirap. Napaupo ako sa sahigyakap ang aking mga binti. Ang taong minahal ko ng 5 taon ay pinaplano ang pagwasak sa buhay ng nanay ko habang hinihitit ang kanyang sigarilyo. Wala silang budi, wala silang puso. Dahan-dahan kong ibinalik ang atensyon sa laptop. Kung akala nila ay tapos na ang laban, nagkakamali sila. Hindi nila alam na bago pa ako naging asawa ni Gregorio, ako ang pinakamagaling na student auditor ng aking batch. Ang bawat numero na inilagay nila sa system ay may bakas ng digital signature ni Gregorio. Hindi niya iyon mabubura nang hindi nasisira ang buong database. Sinimulang kong i-download ang lahat ng logs. 10%, 30%, 50%,
Ang bagal ng internet sa loob ng kwarto. Bawat segundong dumadaan ay tila isang taon sa akin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Brownout. Hindi. Narinig ko ang yabag ng mga paa patungo sa aking pinto. Click. Ang electronic lock ng aking pinto ay bumukas dahil sa pagkawala ng kuryente. Isang pagkakataon. Mabilis kong isinara ang laptop at isinuksok sa aking bag. Kinuha ko ang aking sapatos at lumapit sa bintana. Ang ulan sa labas ay malakas pa rin, pero yon ang magiging tabing ko. Pero bago pa ako makatapak sa balkonahe, bumukas ang pinto. Isang anino ang tumayo dun, hawak ang isang flashlight. Hindi ito si Gregorio. Hindi rin ito si Doña Carmina. Ma'am Annalyn, si Aling Tessie ang matandang nanilbihan sa pamilya Alcantara ng 3 dekada. Ang tanging taong nakakaalam kung gaano ako naging mabuting mena kondal sa bahay na ito. Aling Tessie, parang awan niyo na paalisin niyo ako. Bulong ko puno ng takot. Tiningnan ako ni Aling Tessie pagkatapos, ay tiningnan niya ang bag na dala ko. Inabot niya sa akin ang isang maliit na keycard. Gamitin niyo ang pintuan sa likod ng kusina, ma'am. Doon sa may labahan. Walang CCTV doon dahil sira na simula nung nakaraang linggo, bulong niya. Narinig ko sila kanina. Hindi kayo dapat manatili rito. Takbo na, ma'am, para sa nanay niyo. Salamat, Aling Tessie. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Mabilis akong bumaba sa hagdanan ng mga katulong bawat hakbang ay tila tunog ng tambol sa aking dibdib. Nang makarating ako sa kusina, nakita ko ang liwanag ng mga flashlight ng mga gwardiya sa garden. Muntik na akong mawalan ng pag-asa nang makita kong nakalock ang gate sa likod. Pero bago pa ako makagawa ng ingay, may isang kamay na humilas sa akin sa gilid ng malaking freezer. Shh! Nanlaki ang mga mata ko. Si Vanessa. Ang babaeng kanina lang ay nakita kong kayaap ni Gregorio sa ulan. Pero ngayon, wala siyang suot na makeup. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puyat. Huwag kang sumigaw, Annalyn, bulong ni Vanessa. Kung gusto mong mabuhay at makuha ang hustisya mo, sumama ka sa akin. Dahil hindi lang ikaw ang biktima rito, at may hawak akong ebidensya na hindi mo makikita sa kahit anong computer system. Napatigil ako. Ang babaeng itinuturing kong kaaway ngayon ay nakatayo sa harap ko bilang tanging daan palabas. Sa labas, narinig ko ang boses ni Gregorio na sumisigaw. Nasaan si Annalyn? Hanapin niyo siya. Humarap ako kay Vanessa. Bakit mo ito ginagawa? Dahil nalaman ko na ang visa na inihanda niya para sa Brazil. 2 iyon. Isa para sa iyo at isa para sa akin. Plano niyang itapon tayong 2 kapag nakuha na niya ang merger money. Isang nakapangingilabot na katotohanan. Gregorio Alcantara, ang lalaking pinakatiwalaan ko, ay handang itapon ang lahat ng babaeng nagmahal sa kanya para lang sa kapangyarihan. Tara na, sabi ko. Sa gitna ng kadiliman at malakas na buhos ng ulan, 2 babaeng pinagtaksilan ang sabay na tumalon sa bakod ng mansyon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero isa lang ang sigurado. Ang mga numerong ninakaw nila ay sisimulan ko ng singilin. At ang interesiyon ang kanilang katapusan. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ni Vanessa ay tila mga luhang hindi ko mailabas. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang mabilis naming binabaybay ang madilim na kalsada palayo sa Forbes Park. Bakit, Vanessa? Tanong ko, hindi tumitingin sa kanya. Bakit mo ko tinutulungan kanina lang? Kayakap mo siya sa ulan? Kanina lang ikaw ang reyna sa paningin niya. Huminga ng malalim si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela.
Dahil ang Reynang tinutukoy mo ay isang disposable na basura lang pala sa kanya, Annalyn. Noong pumasok ka sa kwarto, naiwan ni Gregorio ang laptop niya. Nakita ko ang mga chat nila ni Doña Carmina. Plano nilang gamitin ang merger money para bayaran ang mga utang nila sa sugal sa Macau at pagkatapos, ang Mercado Legacy ay gagawin nilang Vanessa Lopez fraud case. Kung sakaling hindi ka pumatok bilang biktima, napatitig ako sa kanya. Ang tindi ng kasamaan ni Gregorio. Hindi lang asawa ang kaya niyang itapon, pati ang babaeng naging katuwang niya sa pagtataksil sa akin. May dala akong mga hard copies, Annalyn. Patuloy ni Vanessa, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Mga memos na hindi nila in-upload sa system. Mga utos ni Doña Carmina na kumuha ng fingerprints mo habang tulog ka sa gamot na ipinapainom nila sa'yo tuwing gabi. Napahawak ako sa aking dibdib. Iyon pala ang dahilan kung bakit palagi akong lito at pagod pagkagising. Pinapakain nila ako ng pampatulog para magamit ang aking mga daliri sa pag-authenticate ng mga biometrics sa bangko. Isang malaking pang-ingilabot ang dumaan sa aking gulugod. Dalhin mo ako sa Pampanga, sabi ko ng may determinasyon. Kailangan kong makita si nanay. Madaling araw na nang makarating kami sa aming barangay sa Pampanga. Ang amoy ng basang lupa at ang pamilyar na ingay ng mga tricycle sa palengke ay dati-dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon, tila bawat sulok ay puno ng pananuri. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng aming maliit na bahay, muntik na akong himatayin sa nakita ko. Ang puting pader ng bahay ni nanay ay punong-puno ng pulang vandal. Magnanakaw, ibalik mo ang pera namin. Annalyn Mercado sa lot ng Pampanga. Annalyn, huwag ka munang bumaba, babala ni Vanessa. Pero hindi ko siya pinakinggan. Patakbo akong lumabas at kumatok sa pinto. Nanay Susing, si Annalyn po ito! Bumukas ang pinto. Inasahan kong yayakapin ako ni nanay, pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang sugat na mas masakit pa sa sampal ni Doña Carmina. Hawak ni nanay ang kanyang rosaryo, ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Bakit ka bumalik, Annalyn? Mahina niyang tanong. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi nila sa palengke na ang pinag-aral ko sa pagtitinda ng isda ay ginamit mo para pagnakawa ng mga kasamahan ko? Nay, hindi po totoo yan, Sinet. Apo ako ng mga Alcantara. Ginamit nila ang pangalan ko. Pero ang pirma mo ang nandoon, anak, sumigaw na si nanay. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Pumunta rito ang mga tao mula sa bangko kahapon. Sabi nila, ikaw daw ang kumuha ng loan para sa business nating merkado. Annalyn, alam mong malaki ang utang na loob natin sa kanila dahil kinuha kanilang asawa kahit mahirap tayo. Pero bakit mo sila dinungisan? Nay, nakikiusap ako, maniwala kayo sa akin. Lumuhod ako sa harap niya, pilit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Sila ang nagnakaw, Nay. Ginawa lang nila akong panakip butas. Bago pa makasagot si nanay, isang itim na SUV ang huminto sa likod ng sasakyan ni Vanessa. 3 lalaking nakabarong ang bumabahawak ang mga folder na may selyo ng Alcantara Banking Group. Magandang umaga, Ginang Susing Mercado, sabi ng lalaking. Nasa harap, ang boses ay malamig at profesional. Kami ay mula sa legal department ng bangko. Narito kami para isagawa ang foreclosure sa bahay at lupang ito. Ano? Napatingin ako sa kanila. Wala kayong karapatan. Ang bahay na ito ay sa tatay ko. Hindi ito kasama sa kahit anong collateral. Inabot ng lalaki ang isang dokumento kay nanay. Ayon sa dokumentong ito na pinirmahan ni Annalyn Mercado Alcantara noong nakaraang taon, ang bahay na ito ay ginamit na guarantee para sa utang ng Mercado Legacy Holdings. Dahil sa default ng kumpanya,
Kailangan nyo nang lisanin ang pwesto sa loob ng 24 oras. Annalyn, lumingon sa akin si nanay. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ba ang sinasabi mong sinetap kapati ang bahay na itinayo ng tatay mo, ibinenta mo rin? Hindi ko pinirmahan yan, hindi. Hahablutin ko sana ang papel, pero hinarangan ako ng mga lalaki. Meron din kaming warrant para sa pag-aresto kay Annalyn Mercado sa kasong qualified theft at estafa, dagdag ng lalaki. Pinapayuhan ka naming sumama ng mapayapa. Tumingin ako kay Vanessa na nasa loob ng sasakyan. Nag-umpisa ng maglabasan ang mga kapitbahay, ang mga taong nakasama ko sa paglaki. Nagsimula silang magbulungan. Ang iba ay may dalang mga bato at basura. Iyan ang magnanakaw, ipakulong yan, sigaw ng isang lalaki mula sa kalsada. Annalyn, tumakbo ka na, sigaw ni Vanessa mula sa sasakyan. Wala tayong laban dito, tumingin ako kay nanay. Gusto ko siyang hilahin, gusto ko siyang isama. Pero tumalikod siya sa akin. Isinara niya ang pinto at iniwan ako nakaluhod sa putikan sa harap ng mga taong dati ay tinitingala ako. Ang public here ay mas masakit pa sa kamatayan. Doon ko maintindihan, hindi lang pera ang gustong kunin ni Gregorio. Gusto niyang burahin ang lahat ng dahilan para mabuhay ako. Gusto niyang mamatay ako sa kahihiyan bago pa man ako makarating sa korte. Isang bato ang tumama sa aking balikat. Pagkatapos ay isa pa. Annalyn, pasok! Hila ni Vanessa sa akin. Humaharurot ang sasakyan palayo habang naririnig ko ang sigaw ng mga tao at ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo. Sa loob ng sasakyan, habang nakatingin ako sa aking mga kamay na puno ng putik, ang takot ko ay dahan-dahang napalitan ng isang tuyong galit. Gregorio! Mama Carmina! Bulong ko. Kinuha niyo ang bahay ko! Sinira niyo ang relasyon ko sa nanay ko. Pinahiya niyo ako sa harap ng mga taong mahal ko. Hinarap ko si Vanessa. Hindi na tayo magtatago. Kung gusto nilang makakita ng kriminal, bibigyan ko sila ng isang auditor na handang sunugin ang buong bangko nila. Anong plano mo? Tanong ni Vanessa. Pupunta tayo sa nag-iisang taong kinatatakutan ni Gregorio. Ang dati niyang mentor na tinraidor niya rin si Attorney Arnaldo. At gagamitin natin ang mga ghost loans na iyon para maging totoong multo na kikitil sa Alcantara Banking Group. Sa gitna ng sikat ng araw na sumisilip sa abot-tanaw ng Pampanga, ang Auditor of Justice ay isinilang mula sa abo ng kanyang sariling kahihiyan. Ang matatayog na salamin ng Alcantara Banking Tower sa Makati ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, tila isang dambuhalang monumento ng tagumpay at yaman. Pero para sa akin, ito ay isang libingan ng mga lihim. Hindi na ako nakasuot ng gown. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at maong na binili ko sa isang tabi-tabi basa, paang dulo ng aking buhok at ang aking mga mata ay namumula sa puyat at galit. Kung noong nakaraang gabi ay isa akong anino na dumaan sa likod. Nayon ay maglalakad ako sa main lobby bilang si Annalyn Mercado. Ma'am, bawal po kayo rito. May warrant po kayo. Pigil sa akin ng gwardiya sa lobby. Kilala niya ako. Siya ang dating laging bumabate sa akin ng "Good morning, ma'am" tuwing dinadalhan ko ng lunch si Gregorio. Tumawag ka ng pulis kung gusto mo, malamig kong sabi habang dire-diretsong naglalakad patungo sa elevator. Pero bago mo gawin yan, sabihin mo kay Gregorio na hawak ko ang decryption key ng Mercado Legacy folder. Kung gusto niyang matuloy ang merger, bukas kakausapin niya ako. Natigilan ang gwardiya. Ang mga empleyado na dati ay yumuyuko sa akin ay nag-uumpisang magbulungan. Ramdam ko ang kanilang mga tingin na tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Iyan pala ang asawa na nagnakaw sa sariling kababayan. Ang kapal ng muka, bumalik pa rito. Hindi ko sila pinansin.
Pagbukas ng elevator sa executive floor, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango at katahimikan. Sa dulo ng pasilyo sa loob ng CEO office, naririnig ko ang tawanan ni na Gregorio at Doña Carmina. Blagpadabog kong binuksan ang pinto. Napatayo si Gregorio mula sa kanyang swivel chair. Si Doña Carmina na may hawak na tasa ng tsaa ay nanlaki ang mga mata sa gulat bago ito napalitan ng matinding pandidire. Annalyn, how dare you set foot in this office? Sigaw ni Doña Carmina. Guardia, bakit nakapasok ang kriminal na ito rito? Maupo ka, Mama, sabi ko nang may otoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. Lumapit ako sa mesa ni Gregorio at itinapon doon ang isang perasong papel. Hindi ito supina. Ito ay isang printout ng isang bank reconciliation statement. Gregorio, pag-usapan natin ang account number 7042. Simula ko. Ang boses ko ay kalmado ang boses ng isang accountant na nagbabasa ng hatol. Ito ang account kung saan dumadaloy ang lahat ng ghost loans mula sa Pampanga. Nakapangalan ito sa isang dummy corporation, pero ang authorized signatory ay hindi ako, kundi ang lumamong pirma nung bago pa tayo ikasal. Namutla si Gregorio. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay biglang naging bitak-bitak. Anong pinagsasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan, pulyaw ni Gregorio. Pero nang hinginig ang kanyang kamay nang hawakan niyang papel. At ang account na ito, patuloy ko, ay ang ginamit mo para bayaran ang credit card debts ni Doña Carmina sa mga casino sa Macau. 50 milyong piso, Gregorio. 50 milyong piso na kinuha mo sa pawis at dugo ng mga tindero sa palengke para lang hindi mapahiya ang nanay mo sa harap ng mga kauri niyang alta. Tumahimik kakampas lupa. Marakas na tumayo si Doña Carmina at lumapit sa akin. Bago pa ako makaiwas, isang malakas na sampal ang dumapo muli sa aking pisingi. Ang lasa ng dugo ay humalo sa aking laway. Wala kang patunay. Sino ang maniniwala sa isang asawang desperada na nahuli sa akto ng pagnanakaw? Duro ni Doña Carmina sa mukha ko. Isang tawag ko lang sa media lalabas na baliw ka, na nagdedeliryo ka dahil sa selos. Gawin niyo, hamon ko, tinitigan ko siya ng mata sa mata nang hindi kumukurap. Pero alam niya ba kung ano ang wala sa inyo? Ang backup ng audit logs mula 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw kanina. Binura niyo ang sa system pero na remote access ko ang server bago niyo pinutol ang kuryente. Humarap ako kay Gregorio. Gregorio, itigil mo ang foreclosure sa bahay ni nanay. Ibalik mo ang mga pwesto sa palengke sa mga totoong may-ari. At pirmahan mo ang annulment papers na ihahanda ko. Kapalit niyon mananatiling sarado ang bibig ko hanggang sa matapos ang merger niyo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin ng mag-ina. Alam kong nag-iisip sila ng paraan para patayin ako rito mismo. Biglang tumawa si Gregorio. Isang tawang nakapanghingilabot. Annalyn, matalino ka nga, pero hindi mo pa rin kilala kung sino ang kinakalaban mo. Kinuha niya ang kanyang telepono at may dinial na numero. Security, pumasok kayo at tumawag kayo ng ambulansya mula sa psychiatric ward. Ang asawa ko ay nag-uumpisa na namang magkaroon ng hallucinations. Delikado siya para sa sarili niya. Anong gagawin niyo? Umatras ako nang pumasok ang 3 malalaking gwardiya. Ang ebidensyang sinasabi mo, sino ang maniniwala sa ebidensya ng isang taong may medical record ng sakit sa isip? Ngumiti si Gregorio. 5 taon kitang pinapakain ng gamot, Annalyn. Akala mo ba para sa pagtulog lang yun? No, it's for clinical depression with psychotic tendencies. Naka-file na yan sa family doctor natin. Nanlumo ako. Yun pala ang dahilan. Hindi lang nila ako gustong ipakulong. Gusto nila akong burahin ang kredibilidad sa harap ng batas. Bitawan niyo ako.
Nagpumiglas ako habang hinahawakan ako ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Ilabas ang basurang yan, utos ni Doña Carmina habang nandidiring pinupunasan ang kanyang tsaa. At siguraduhin nyo na walang makakalapit na media sa kanya. Kinaladkad ako palabas ng opisina sa harap ng lahat ng mga empleyado na ngayon ay nakatingin sa akin ng may awa at pangungutya. Habang hinihila ako patungo sa service elevator, nakita ko si Vanessa sa dulo ng pasilyo. Nakatingin siya sa akin, pero hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mukha ay blanko. Traidor ka rin ba, Vanessa? Tanong ko sa aking isip. Nang makarating kami sa basement, isang puting van ang naghihintay. Pero bago pa nila ako maipasok sa loob, isang malakas na bisina ang bumasag sa tensyon. Isang lumang jeep na puno ng mga taga-palengke mula sa Pampanga ang humarang sa driveway ng tower. Nasaan si Annalyn? Ibigay niyo sa amin si Annalyn. Sigaw ng isang boses na pamilyar. Si Aling Marta. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuit, pero may dalang kamera ang lumapit sa mga gwardiya. I'm from the press. We received a tip about a hostage situation involving the Alcantara CEO's wife. May we know what's happening? Natigilan ang mga gwardiya. Hindi sila pwedeng gumamit ng dahas sa harap ng kamera. Samantala, lumapit si Vanessa sa akin ng mabilis, habang abala ang mga gwardiya sa media. May isinuksok siyang isang maliit na recorder sa bulsa ng blusa ko. Takbo, bulong niya. May exit sa gilid ng basurahan. Dun ka pumunta. I'll distract them. Hindi na ako nagtanong. Sa gitna ng gulo ng mga tagapalengke at ng media, tumakbo ako ng buong bilis patungo sa kadiliman ng gilid ng gusali. Nang makalayo ako at makasakay sa isang pampublikong jeep, nanginginig kong kinuha ang recorder mula sa aking bulsa. Pinindot ko ang play. Gregorio, siguraduhin mong hindi malalaman ng foreign investors na ang perang gagamitin sa merger ay galing sa ninakaw nating Mercado Legacy Funds. Kapag nalaman nila ang tungkol sa mga peking pautang sa Pampanga, tapos ang Alcantara. Boses iyon ni Doña Carmina. Malinaw na malinaw. Napahilig ako sa upuan ng jeep habang tumutulo ang aking luha. Hindi ako baliw. At nayon, hawak ko na ang mitsa na susunog sa kanilang imperyo. Pero sa kabila ng ebidensya, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang nagpadala sa media at sa mga tagapalengke sa tamang oras? Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang isang itim na sasakyang sumusunod sa jeep. Hindi ito sasakyan ng mga Alcantara. Ito ay isang sasakyang hindi ko pa nakikita kailanman. Bumaba ako ng jeep sa isang madilim na kanto sa San Fernando, Pampanga. Hindi tumitigil ang ulan, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Basang-basa ang aking blusa at ang panghinginig ng aking katawan ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod-pagod na pisikal, mental at emosyonal. Lumingon ako sa likod. Ang itim na sasakyang sumusunod sa akin kanina ay huminto ilang metro ang layo. Patay ang mga ilaw nito. Huminga ako ng malalim, hinawakan ko ng mahigpit ang aking bag kung saan nakatago ang recorder at ang aking laptop. Kung mamatay man ako rito, sisiguraduhin kong hindi mapupunta sa kanila ang mga ebidensyang ito. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking may katandaan na nakasuot ng maayos na suit kahit madaling araw na ang gumaba habang may hawak na payong. Huwag kang matakot, Annalyn, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at may autoridad. Hindi ako inutusan ni Gregorio. Nanliit ang aking mga mata. Sino kayo?
Bakit niyo ako sinusundan? Ako si Attorney Arnaldo. Ako ang dating Chief Legal Counsel ng Alcantara Banking Group. Bago ako itapon at siraan ng pamilyang iyon, noong nalaman ko ang tungkol sa mga sikreto nila sa Macau. Sagot niya habang lumalapit. Pinadala ako ni Vanessa. Alam niyang hindi mo ako pagtitiwalaan sa simula, pero kailangan mo ng proteksyon at kailangan ko ng alas laban sa kanila. Napakapit ako sa pader. Vanessa, bakit niya kayo tinawagan? Dahil alam niya na sa oras na lumabas ka sa gusaling iyon, hindi lang pulis ang hahanap sa iyo. May mga tauhan si Doña Carmina na hindi gumagamit ng warrant. Seryosong sabi ng abogado. Sumama ka sa akin. May ligtas na lugar sa loob ng palengke. Doon tayo mapapalipas ng oras habang tinitignan natin ang hawak mong ebidensya. Wala na akong ibang mapupuntahan. Sumama ako sa kanya. Tinala niya ako sa isang maliit luma at amoy istang bodega sa loob mismo ng palengke ng Pampanga. Ito ay pag-aari ni Aling Marta. Doon sa gitna ng mga bakanteng tinitindahan at mga lumang timbangan, may isang maliit na kwarto sa itaas na nagsilbing taguan ko. Inabutan ako ni Aling Marta ng mainit na kape at isang tuyong tuwalya. Pasensya ka na, Annalyn. Ito lang ang maibibigay namin sa iyo ngayon. Dito, hindi ka nila mahahanap. Ang mga tao rito, sila ang magsisilbing mga mata mo. Salamat, Aling Marta, at patawad po. Bulong ko habang nakatitig sa baso ng kape. Huwag kang humingi ng tawad sa amin, anak. Alam na namin ang totoo. Sinabi sa amin ng abogadong ito ang lahat. Sabi ni Aling Marta habang hinahaplos ang aking balikat. Ang galit namin ay wala sa iyo, kundi sa mga taong gumamit sa ating lahat. Nang makalis si Aling Marta, naiwan kami ni Attorney Arnaldo. Inilabas ko ang aking laptop at ang recorder. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat mula sa mga peking pautang sa paggamit ng aking lisensya hanggang sa planong pagtakas sa akin patungong Brazil. Habang nakikinig ang abogado sa recording ni Doña Carmina, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang muka. Ito na ang hinahanap ko sa loob ng 3 taon, Annalyn, sabi niya. Pero hindi sapat ang recording na ito para itigil ang merger bukas. Ang kailangan natin ay ang physical ledger o ang original documents na may pirma ni Gregorio. Ang system logs na nakuha mo ay magaling na ebidensya, pero sa korte ng mga Alcantara, kaya nilang sabihin na hacked o manipulated yan. Anong gagawin natin? Tanong ko. Bukas na ang merger. Kapag natuloy yon, mapupunta na sa foreign bank ang lahat ng assets at lalong magiging mahirap habulin ang pera. Kailangan nating pumasok sa main vault ng bangko, ngayong gabi, sabi ni Attorney Arnaldo. Imposible, iling ko. Naka-lockdown ang buong tower. At kahit makapasok tayo, ang vault ay nangangailangan ng 2 biometrics kay Gregorio at kay Doña Carmina. Hindi, pagtatama ko sa sarili ko habang may naalala. May isa pang paraan. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng system upgrade. Dahil tamad si Doña Carmina na pumunta sa vault, ipinarehistro nila ang biometrics ko bilang Emergency Backup Auditor. Hindi nila alam na hindi ko binura ang access ko nung sinabi nilang hindi na kailangan. Nagliwanag ang mukha ni Attorney Arnaldo. Pero bago pa kami makapagplano, narinig ko ang mahinang paghikbi mula sa ibaba. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Nakita ko si Nanay Susing na nakaupo sa isang sako ng bigas, yakap ang isang luma at kupas na litrato. Litrato namin ni tatay noong bata pa ako. Nay, tawag ko. Tumingala si nanay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag. Annalyn, kanina may mga lalaking bumalik sa bahay. Sinira nila ang mga tanim ni tatay mo. Sabi nila kung hindi ka lalabas, hinding-hindi nila ako titigilan.
Yumakap ako kay nanay nang mahigpit. Nay konting tiis na lang, ibabalik ko ang lahat. Ang bahay, ang dangal natin, kukunin ko muli. Anak, ayoko na ng bahay. Ayoko na ng pera nila. Hagulgul ni nanay. Gusto ko lang na malinis ang pangalan mo. Ayokong mamatay na ang tingin ng lahat sa atin ay magnanakaw. Ang bawat hikbi ni nanay ay tila isang nyat daw kamsuk sa puso ko. Sa loob ng 5 taon, naging mabuti akong asawa para lang makuha ang respeto ng mga Alcantara. Pero sa huli, ang tanging respetong kailangan ko pala ay ang dangal na itinuro sa akin ng palengke na mas mabuti ng matulog na gutom kaysa matulog na may nakaw na yaman. Humarap ako kay Attorney Arnaldo nang may bagong determinasyon. Gagawin natin. Papasukin natin ang vault. Delikado, Annalyn. Kapag nahuli ka ron, wala nang makakapagligtas sa iyo, babala niya. Wala na akong pwedeng mawala, attorney. Kinuha na nila ang lahat sa akin, sabi ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Ngayong gabi, ituturo ko sa kanila na ang isang accountant na marunong mag-compute ng utang ay marunong din maningil ng katarungan. Kinuha ko ang aking jacket at isinuot ang isang lumang sombrero para hindi makilala. Habang papaalis kami sa palengke, narinig ko ang tunog ng simbahan sa malayo. 3:00 na ng madaling araw. Ang oras ay tumatakbo. Bukas sa harap ng lahat ng investors, sisiguraduhin kong ang tanging mababalance sa Alcantara Banking Group ay ang kanilang mga kasalanan. Tahimik ang Makati skyline, tila mga dambuhalang bantay ang mga gusali sa ilalim ng madilim na langit. Habang mabilis na binabaybay ng lumang sasakyan ni Attorney Arnaldo ang Ayala Avenue, ramdam ko ang bawat kabog ng aking dibdib. Hawak ko ang USB drive sa aking kaliwang kamay at ang recorder sa kanan. Attorney, sigurado ba kayo na makakaasa tayo kay Vanessa? Tanong ko. Siya ang naging mitsa ng pagkawasak ng pagsasama namin ni Gregorio. Mahirap paniwalaan na bigla siyang naging kakampi. Huminga ng malalim si Attorney Arnaldo habang nakatingin sa daan. Sa mundong kinalalagyan ni na Gregorio, walang permanenteng kakampi, Annalyn. Tanging interes lang. Ngayon na nalaman ni Vanessa na siya ang susunod na itatapon, mas mapanganib pa siya sa isang sugatang tigre. Pero mag-ingat ka pa rin. Ang taong nagtaksil, minsan kayang magtaksil muli. Tumigil kami sa isang madilim na eskinita sa likod ng Alcantara Banking Tower. Ilang minuto lang ang lumipas, bumukas ang pintuan ng service entrance at lumabas si Vanessa. Balisang-balisa siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Akala ko hindi na kayo darating, bulong ni Vanessa nang makalapit kami. Nasa itaas pa si Gregorio at ang mga foreign investors. Nagdiriwang na sila sa loob ng boardroom. Si Doña Carmina naman ay nasa penthouse. Naghahanda na para sa kanyang victory speech bukas. Nasaan ang access key sa main vault? Tanong ni Attorney Arnaldo. Inabot ni Vanessa ang isang gold-plated na keycard. Narito, pero may problema, Annalyn. Hindi lang merger ang plano ni Gregorio bukas. May nalaman ako kanina habang nililinis ko ang kanyang safe. Pumasok kami sa loob ng gusali, umiiwas sa mga CCTV cameras na alam ni Vanessa kung saan ang mga blind spots. Habang nasa loob kami ng elevator patungo sa executive floor, kinuha ni Vanessa ang kanyang phone at may ipinakitang litrato sa akin. Isang flight itinerary. Isang tao lang ang nakalista. Passenger name, Gregorio Alcantara. Destination, Zurich, Switzerland. Switzerland? Tanong ko. Sabi mo, Brazil ang usapan nyo. Yun ang sabi niya sa akin. Yun din ang sabi niya kay Doña Carmina. Nanginginig ang boses ni Vanessa. Pero ang totoo, balak niyang ilipat ang lahat ng Mercado Legacy Funds sa isang private vault sa Zurich
at iwan tayong lahat dito. At hindi lang yon. Inabot ni Vanessa sa akin ang isang dokumento na nakuha niya sa mesa ni Gregorio. Ito ay isang affidavit of confession. Nanlamig ang buong pagkatao ko nang basahin ang milalaman nito. Nakasaad dun na ako si Annalyn Mercado, kasabwat si Vanessa Lopez ang nagplano ng lahat ng ghost loans. Nakasulat dun na ginamit ko ang aking posisyon bilang asawa para dayain ang asawa kong walang kinalaman. At ang pinakamatindi, may pirma na ito ni Gregorio bilang witness na nakahuli sa amin. Gagawa siya ng eksena bukas sa merger, paliwanag ni Vanessa. Ipapahuli niya tayo sa harap ng media. Lalabas siyang biktima at bayani na nagligtas sa bangko mula sa dalawang gahamang babae. Habang tayo ay nasa presinto, lilipad na siya patungong Switzerland dala ang lahat ng pera. Napaupo ako sa sahig ng elevator. Ang sakit ay tila isang malalim na sugat na muling binuksan. Hindi lang pala ako ang balak niyang itapon, pati ang sarili niyang ina ay balak niyang iwan sa kahihiyan kapag bumagsak ang bangko dahil sa pagkawala ng pondo. Walang hangganan ang kasamaan mo, Gregorio, bulong ko. Pagdating sa ika-4 na palapag, maingat kaming lumabas. Madilim ang hallway maliban sa dulo kung nasaan ang main vault. Ang vault na ito ay hindi lang imbakan ng pera. Dito itinatago ang mga original deeds at physical ledgers na hindi kailanman pwedeng i-digitize dahil sa kanilang pagiging sensitibo. Dito na ako magbabantay, sabi ni Attorney Arnaldo. Vanessa, bumalik ka sa boardroom. Huwag mong ipahalata na may alam ka. Annalyn, bilisan mo. May 15 minuto ka lang bago ang susunod na security sweep. Lumingon ako kay Vanessa. Bakit mo ito ginagawa? Pwede ka namang tumakas na lang. Tumingin si Vanessa sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Dahil naniwala rin ako sa kanya, Annalyn, akala ko ako ang espesyal. Pero noong nakita ko ang tiket na iyon, na-realize ko na para sa kanya, pareho lang tayo mga kasangkapan na madaling palitan. Gusto ko siyang makitang bumagsak gaya ng pagpapabagsak niya sa dignidad ko. Tumango ako at lumapit sa biometric scanner ng vault. Nanginginig ang aking kamay habang inilalapat ko ang aking palad. Scanning. Accessing emergency backup profile. Verification successful. Bumukas ang dambuhalang pinto ng vault ng walang ingay. Pumasok ako sa loob. Ang hangin ay malamig at amoy lumang papel. Sa gitna ng mga ginto at pera, nakita ko ang isang itim na steel box na may label na Private GA. Ginamit ko ang hairpin ko para buksan ang lock. Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga original na dokumento ng Mercado Legacy, ang listahan ng mga tunay na offshore accounts, at ang isang maliit na notebook na punong-puno ng sulat kamay ni Gregorio. Isang listahan ng mga suhol sa mga lokal na opisyal sa Pampanga. Pero may isa pang bagay na nakakuha ng atensyon ko. Isang puting sobre na may pangalan ko. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang marriage certificate. Pero hindi ito ang amin ni Gregorio. Ito ay isang marriage certificate ni Gregorio Alcantara at isang babaeng nagnangalang Isabella d'Abbeville sa Spain, 10 taon na ang nakalilipas. Bigamy, bulong ko. Hindi lang pala iligal ang lahat ng transaksyon niya. Ang kasal namin ay isang malaking kasinungalingan mula pa sa simula. Hindi ako legal na asawa. Kaya pala napakadali para sa kanila na itapon ako dahil sa mata ng batas, wala akong karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga Alcantara. Annalyn, bilisan mo parating na sila, sigaw ni Attorney Arnaldo mula sa labas. Mabilis kong kinuha ang notebook at ang sobre. Isinilit ko ang lahat sa aking bag.
Pero bago ako makalabas, bumukas ang mga ilaw sa loob ng vault. Hindi ko akalaing ikaw pa ang makakatuklas ng sikretong yan, Annalyn. Napatigil ako. Nakatayo sa pintuan ng vault si Gregorio. Hawak niya ang isang baril at sa likod niya ay ang mga gwardiya na may hawak kay Attorney Arnaldo. Gregorio, akala mo ba talaga ay hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Vanessa? Numisi si Gregorio, ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw. Salamat sa pagpasok sa vault. Ngayon, may ebidensya na ang mga gwardiya na tinangkamong pagnakawan ang bangko. At ang baril na ito, iyan ang magiging katapusan ng kwento mo bilang desperadang asawa. Itinutok niya ang baril sa aking noo. Sa sandaling ngayon, wala akong naramdamang takot. Tanging isang matinding pait at galit. Patayin mo ako, Gregorio, hamon ko. Pero siguraduhin mong hindi mapupunta ang live stream ng vault na ito sa lahat ng mobile phones ng mga investors mo sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Gregorio. Anong sinasabi mo? Itinaas ko ang aking kaliwang kamay. Nakasuot ako ng isang rilo na may maliit na pulang ilaw. Vanessa didn't just give me a key card. She gave me a transmitter. Everything you said, every face in this vault is being broadcasted right now to the big screen in the boardroom. Sa itaas, narinig namin ang isang malakas na ingay. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na tumatakbo pababa. Ang mga sigaw ng galit ng mga foreign investors. Traidor! Sigaw ni Gregorio at bago pa siya makakalabit ng baril, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran niya. Si Vanessa, hawak ang isang dambuhalang fire extinguisher, ay hinampas si Gregorio sa ulo. Bumagsak si Gregorio sa sahigang baril ay tumalsik sa malayo. Sa labas, narinig namin ang sirena ng pulis. Hindi pulis ng mga Alcantara, kundi ang National Bureau of Investigation. Tapos na ang laro, Gregorio, sabi ko habang nakatingin sa kanya na duguan ang ulo. Hindi ka na makakarating sa Switzerland. At ang merger nyo, ito na ang magiging pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng pamilya mo. Habang pinoposasan si Gregorio, tumingin ako kay Vanessa. Siya ay nakaupo sa sahig humihingal. Bakit mo ginawa yun? Tanong ko. Sabi ko sa iyo, Annalyn, pareho lang tayong biktima, mahina niyang sagot. At kahit papaano, gusto kong maramdaman na sa huling sandali ako ang humawak ng manibela. Pero sa gitna ng tagumpay na ito, isang bagay ang napansin ko. Nawawala si Doña Carmina. At ang itim na steel box na kanina lang ay hawak ko, nawawala na rin ito sa gitna ng kaguluhan. Umikot ang mga asul at pulang ilaw ng NBI sa labas ng Alcantara Banking Tower. Sa gitna ng buhos ng ulan at kislap ng mga camera ng media, pinapanood ko kung paano ipinasok si Gregorio sa loob ng police mobile. Nakaposa siya duguan ng noo at ang dating makapangyarihang CEO ay ngayon ay tila isang basang aso na nagpupumiglas. Annalyn, hindi pa tayo. Tapos, babalikan kita. Sigaw niya. Bago isara ng ahente ang pinto ng sasakyan. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya hanggang sa mawala ang sasakyan sa dilim ng kalsada. Wala akong naramdamang tagumpay tanging, isang malamig na kahungkagan. Lumapit sa akin si Attorney Arnaldo. May hawak siyang tablet at ang kanyang muka ay seryoso. Annalyn, nakuha natin si Gregorio, pero huwag kang magpakampante. Nawawala ang steel box na naglalaman ng physical evidence at nawawala ang biyenan mo. Kumunot ang noo ko. Paano siyang nakatakas? Naka-lockdown ang buong gusali kanina. May private helipad sa roof deck. At bago pa man umabot ang NBI, sa itaas nakaalis na ang helicopter ng mga Alcantara, sagot niya sabay abot sa akin ng tablet.
Tingnan mo ito, naka-live na yon. Pinanood ko ang video. Isang emergency press conference ang ginaganap sa isang mamahaling hotel. Sa harap ng mga kamera, nakaupo si Doña Carmina, suot ang kanyang itim na formal na damit, nagpupunas ng mga peking luha. Isang malaking trahedya para sa pamilya Alcantara ang nangyaring ito. Panimula ng matanda sa video, ang boses ay nanginginig sa artipisyal na lungkot. Ngayong gabi nalaman ko na ang sarili kong anak si Gregorio at ang kanyang asawang si Annalyn ay nagkonsabahan para nakawan ng aming bangko. Bilang chairman of the board, ako mismo ang nag-authorize sa NBI na arestuhin ang anak ko. Walang puwang ang korupsyon sa Alcantara Banking Group. Ang sabsabnay o merger bukas ay matutuloy bilang patunay na matatag ang aming institusyon. Napasinghap ako. Kinilabutan ako sa narinig. Ibinenta niya ang sarili niyang anak para iligtas ang bangko, pulong ko. Yan si Doña Carmina, sabi ni Vanessa na nakaupo sa bumper ng isang ambulansya habang ginagamot ng medic ang gasgas niya sa braso. Para sa kanya walang pamilya-pamilya, negosyo lang ang lahat. At hanggat hawak niya ang steel box na yon, pwede niyang palitan ang mga dokumento. Pwede niyang palabasin na kayo ni Gregorio ang mastermind at inosente siya. Ang sakit ay muling sumaksak sa dibdib ko. 5 taon akong naniwala na ang pamilya ang pinakamahalaga sa kanila. Iyon ang ginamit nila para itali ako sa utang na loob. Pero ngayon, nakikita ko na ang halimaw sa likod ng kanilang kayamanan. Kayang isakripisyo ng isang ina ang kanyang anak para sa kapangyarihan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa aking bulsa. Isang unknown number. Nanginginig ang aking kamay na sinagot ito. Hello? Magaling ang palabas mo kanina, Annalyn. Boses yon ni Doña Carmina. Malamig. Puno ng kamandag. Muntik mo na akong mapabilib. Pero nakalimutan mo ang unang panuntunan sa paglalaro ng ahedres. Kahit makuha mo ang hari-ang reyna, pa rin ang pinakamapanganib sa board. Ilabas mo ang physical ledger, Doña Carmina. Alam kong hawak mo. Matapang kong sagot kahit kumakabog ng mabilis ang dibdib ko. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Oh, I will. Ipapasa ko ito bukas sa Board of Directors. Kasama ang mga peking papeles na nagpapatunay na ikaw at si Gregorio ang nagnakaw ng pera. Pero bago mangyari iyon, may gusto akong marinig mo. May kaluskos sa kabilang linya. Tapos isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Annalyn, anak, tulungan mo ako. Nanay, napasigaw ako. Doña Carmina, anong ginawa mo sa nanay ko? Huwag kang mag-alala. Pinapakain ko naman ng maayos ang nanay mo rito, sagot na matanda. Pero kung gusto mo siyang makitang buhay, gusto kong mag-isa kang pumunta sa lokasyong ite-text ko sa iyo. Kapag may kasama kang pulis o abogado, sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ng nanay mong amoy isda. Hihintayin kita hanggang 4:00 ng madaling araw. Tut, tut, tut. Nabitawan ko ang cellphone. Parang gumuho ang semento sa ilalim ng aking mga paa. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Attorney Arnaldo, inaalalayan ako bago ako tuluyang mapaluhod. Kinuha niya si nanay. Humihikbi kong sabi ang mga luha ay tuloy-tuloy nang gumagsak. Nasa kanya ang nanay ko. Gusto niyang makipag-areglo o papatayin niya ito. Ang sakit ng pambibintang ay kaya kong tiisin. Ang pagkawala ng bahay ay kaya kong ipaglaban. Pero ang buhay ng nanay ko, ang babaeng nagtinda ng daing sa palengke, para lang mapagtapos ako ng accounting. Iyon ang kahinaan ko. Alam ni Doña Carmina kung saan ako titirahin. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Attorney Arnaldo.
Hindi, pinigilan ko siya. Papatayin niya si nanay kapag may nakita siyang pulis. Kilala niyo siya, attorney. Hindi siya nagbibiro. Lumapit si Vanessa. Tiningnan niya ang text message na pumasok sa cellphone ko. Isang address sa Bataan. Ang Villa Alcantara, bulong ni Vanessa. Ito ang rest house nila na hindi nakapangalan sa bangko. Dito dinadala ni Doña Carmina ang mga taong may utang sa casino na hindi makapagbayad. Annalyn, isang slaughterhouse yan para sa mga kalaban nila. Kailangan kong pumunta. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumigas ang aking panga. Hindi ako pwedeng maging biktima na lang. Sasama ako, sabi ni Vanessa. Kinuha niya ang susi ng kotse mula sa kanyang bulsa. Alam ko ang mga pasikot-sikot doon, at may utang pa ako sa matandang iyon dahil sa pagsubok niyang gawin akong panakip butas. Tumingin ako kay Attorney Arnaldo. Attorney, maiwan kayo rito. I-secure niyo ang media. Siguraduhin niyong alam ng lahat na hindi pa tapos ang investigasyon. Kapag hindi kami nakabalik ni Vanessa bago mag-alas 8 ng umaga, ang oras ng merger ilabas niyo ang recording namin ni Doña Carmina sa lahat ng news outlets. Hayaan niyong masira ang bangko. Tumango ang matandang abogado. Mag-ingat kayo, Annalyn. Tandaan mo ginagamit niya ang emosyon mo laban sa iyo. Maging accountant ka uli, mag-isip ka gamit ang logic, hindi ang takot. Sumakay kami ni Vanessa sa kotse at mabilis na binantas ang daan patungong Bataan. Sa loob ng madilim na biyahe, nakatingin lang ako sa kawalan. Sa loob ng maraming taon, naging tahimik ako. Naging sunod-sunuran dahil sa takot at hiya. Pero ngayong gabi, ang Annalyn, na kilala nilang nagluluto at nagpaplansa, ay patay na. Pagdating namin sa masukal na daan patungo sa villa, nakita namin ang matataas na pader at mga gwardiyang may mahahabang armas. Ito ang huling kuta ng reyna. Pero hindi ako pumunta rito para sumuko. Pumunta ako rito para bawiin ang nanay ko at tapusin ang laro. Ang madaling araw sa Bataan ay balot ng makapal na hamog at ang samoy ng dagat ay nagdadala ng malamig, malat na hangin. Pero sa halip na kapayapaan ang nadarama ko ay ang bigat ng panganib. Ang Villa Alcantara ay nakatayo sa isang bangin pinalilibutan ng matataas na pada at bakal na gate na tila nagsasabing walang makalalabas ng buhay. Itinago ni Vanessa ang sasakyan sa likod ng isang lumang kapilya ilang daang metro mula sa gate ng villa. Dito lang ako pwede, bulong ni Vanessa, pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. May 3 gwardiya sa front gate, 2 sa likod at hindi ko alam kung ilan pa sa loob. Annalyn, kapag pumasok ka dyan ng walang plano, hindi ka na makakalabas. Wala akong choice, sagot ko. Hinigpitan ko ang hawak sa tali ng bag ko kung saan nakatago ang USB drive at isang maliit na penknife na binigay ni Vanessa. Ang nanay ko ang nakataya rito. May ibibigay ako sa iyo. Kinuha ni Vanessa ang kanyang phone at isang earpiece, ipinasok niya ito sa tainga ko. Nakakonect ito sa phone ko. Maririnig ko ang lahat ng nangyayari sa loob. Kapag may nangyaring masama, tatawagan ko ang NBI kahit na anong mangyari. Tumango ako. Huminga ako ng malalim inayos ang aking sarili at naglakad patungo sa gate na parang isang sundalong pupunta sa bitayan. Nang makita ko ng mga gwardiya, itinutok agad nila ang kanilang mga baril. Tumaas ang 2 kamay ko. Ako si Annalyn Mercado. Hinihintay ako ni Doña Carmina. Sabi ko, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Isa sa mga gwardiya ang kinapapan ako at kinuha ang bag ko. Pero hindi niya napansin ang earpiece na natatakpan ng aking buhok. Binuksan ang malaking gate at itinulak ako papasok. Sa loob ang villa ay kabaliktaran ng labas nito. Elegante puno ng mamahaling antiques at maliwanag.
Sa gitna ng malaking sala, nakaupo si Doña Carmina sa isang antigong silya umiinom ng kape habang pinapanood ako na pumasok. Pero hindi siya ang hinanap ng mga mata ko. Sa gilid ng sala, nakatali sa isang silya si Nanay Susing. Pasa-pasa ang mukha niya basa ng luha at halatang puyat at pagod. Nanay. Patakbo sana ako palapit pero hinawakan ako ng dalawang malalaking lalaki at pinaluhod sa harap ni Doña Carmina. Annalyn, the obedient daughter, the treacherous wife. Ngumiti ang matanda, ibinaba ang kanyang tasa. Alam mo, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pag-aakalang ang mga taong galing sa palengke ay madaling kontrolin dahil sa pera. Nakalimutan kong minsan masyado silang nagmamarunong. Pakawalan mo ang nanay ko, madiing kong sabi. Nandito na ako. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Tumayo si Doña Carmina at lumapit. Hindi ko kailangan ng buhay mo, Annalyn. Masyado itong mura. Ang kailangan ko ay ito. Inilabas niya mula sa gilid ng sofa ang pamilyar na itim na steel box, ang physical ledger. Ibinukas niya ito. Sa loob ay ang mga papeles na iniligtas ko sana mula sa vault. Nakita mo na nasa akin na ang lahat ng ebidensya, sabi niya habang kumukuha ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Pero may problema. Na-freeze ng NBI ang mga digital accounts dahil sa eksena mo kanina. Para matuloy ang merger, mamayang 8:00, kailangan kong gumawa ng isang public statement kasama ka. Kailangan mong basahin ito sa harap ng kamera. Inihagis niya sa harap ko ang isang folder. Pinasa ko ang nakasulat. Ito ay isang confession of guilt. Isang script na nagsasabing, siniraan ko lang ang bangko dahil sa selos kay Vanessa at ako ang totoong nang embezzle ng pondo, kaya ko in-access ang vault. Gusto mong akuin ko ang lahat ng kasalanan niyo ni Gregorio? Tumingin ako sa kanya ng may pandidire. Kahit nakulong na ang anak mo, gusto mo pa rin akong ipako sa krus para lang mailigtas ang bangko? Si Gregorio ay tanga. Nagpabaya siya, kaya tama lang na mabulok siya doon. Walang emosyong sagot ni Doña Carmina. Ang bangko, ang pamilya natin, Annalyn. Iyon ang legacy. Iyon ang mahalaga. Annalyn, wag. Mahinang ubo ni Nanay Susing. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ng nanay ko ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Huwag mong pirmahan yan, anak. Tama na ang kahihiyan. Mas gusto ko pang mamatay kaysa makita kang nagdurusa habang buhay dahil sa kasalan ng hindi mo ginawa. Tumahimik ka, matanda, bulyaw ni Doña Carmina. Humarap siya sa akin. Pipirmahan mo ito at babasahin mo sa harap ng video o ipapasunog ko ang buong palengke ng Pampanga kasama ang nanay mo sa loob. Mamili ka ang dangal mo o ang buhay niya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ito na ang no-win choice. Ang limitasyon ng aking kapangyarihan bilang isang accountant dahil ang kalaban ko ngayon ay isang mamatay tao. Yumuko ako. Akin na ang pen, pulong ko. Numiti si Doña Carmina ng malapad. Isang ngiti ng tagumpay. Inabot niya sa akin ang isang mamahaling ballpen. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Set up the camera. We're going live in 5 minutes. Habang nag-aayos sila, dahan-dahan kong ibinaba ang bullpen malapit sa papel. Pero hindi ako pumirma. Gamit ang logic ng isang auditor, tinitigan ko ang steel box na bukas sa tabi niya. Nakita ko ang isang particular na dokumento na nakaipit sa ilalim ng mga papeles. Ang marriage certificate na nakuha ko kanina bago ako mahuli ni Gregorio. Hindi niya alam na nakuha ko ito. Doña Carmina, tawag ko. Nag-angat siya ng tingin habang nag-ayos ng buhok. Alam niyo ba kung bakit laging hinahanap ng mga auditor ang source document? Napakunot ang noon niya. Anong pinagsasabi mo?
Dahil kahit gaano kaganda ang ledger, kapag peke ang source document, null and void ang buong transaksyon. Itinuro ko ang steel box. Kagaya ng marriage certificate namin ni Gregorio, null and void, dahil kasal pa siya kay Isabela Daboville sa Spain. Natigilan si Doña Carmina. Ang kanyang ngiti ay biglang nabura. Paano mo? Kung peke ang kasal namin, ibig sabihin ang special power of attorney na ginamit ni Gregorio para magbukas ng dummy account sa ilalim ng pangalan ko ay peke rin, tuloy-tuloy kong sabi. Hindi ko siya asawa sa mata ng batas, kaya walang asawa na nagbigay ng pahintulot. Ibig sabihin, ang lahat ng papeles na hawak mo ngayon sa steelbox na yan ay diretsong magtuturo hindi sa akin, kundi sa taong nagnotaryo at nag-authorize sa bangko. Namutla ang matanda, dahil siya ang nagnotaryo. At alam mo kung ano pa, bulong ko sa earpiece ko. Vanessa, narinig mo ba yun? Loud and clear, Annalyn. Naka-broadcast na rin sa NBI Director ang linya natin ngayon. Narinig ko ang boses ni Vanessa sa tainga ko. Tumingin ako kay Doña Carmina. Hindi mo namalayan habang nag-uusap tayo, ang earpiece ko ay nakapatch sa NBI. Ang confession na narinig nila ay hindi sa akin, kundi ang sayo. Sa labas ng villa, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sunod-sunod na sirena ng pulis. Hindi iilan, kundi marami. Nakita kong nagkagulo ang mga gwardiya sa labas. Papatayin kita, sumigaw si Doña Carmina, ang kanyang muka ay pumula sa galit. Sinubukan niyang hablutin ang isang baril mula sa kanyang tauhan, pero mabilis akong tumayo, kinuha ang ashtray sa mesa at inihampas iyon sa kamay niya. Bumagsak ang baril. Nagkagulo ang mga tauhan, pero bago pa sila makalapit sa akin, sumabog ang salamin ng pinto. Pumasok ang mga heavily armed SWAT team. "Drop your weapons! Put your hands in the air!" sigaw ng mga pulis. Habang pinoposasan si Doña Carmina at ang kanyang mga tauhan, patakbo akong lumapit kay Nanay Susing. Kinalag ko ang mga tali niya at nang maging malaya siya, mahigpit ko siyang niyakap. "Annalyn? Anak ko, patawarin mo ako dahil nag-alinlangan ako sa iyo." Humihikbi si Nanay habang yakap-yakap ko siya. "Tapos na po, Nay. Ligtas na po tayo." Bulong ko, hinahayaan ang sarili kong lumuha. Hindi ng pait, kundi ng kaginhawaan. Sa kabilang gilid, nakita ko si Doña Carmina na kinaladkad ng 2 pulis palabas. Wala na ang kanyang kagandahan, wala na ang kanyang otoridad. Ang natira na lang ay isang matandang babae na kinain ng sariling kasakiman. Ang kanyang hiya na laging inaalagaan ay tuluyan ng nawasak sa harap ng publiko. Paglabas namin ng villa, sumisikat na ang araw. Sinalubong ako ni Vanessa, may kasamang ngiti na ngayon ay totoo. "Sabi ko na nga ba kaya mo, Annalyn?" Tumango ako, pinagmamasdan ang liwanag ng araw na tumatama sa bataan. Ang bangko ay tiyak na babagsak mamayang 8:00. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong malaya ang aking kaluluwa. 6 na buwan makalipas. Maliwalas ang umaga sa palengke ng San Fernando, Pampanga. Ang ingay ng mga tricycle, ang sigawan ng mga tindero, at ang amoy ng sariwang isda at gulay ay musika sa aking pandinig. Hindi na ito ang lugar ng kahihiyan na minsang naging dahilan ng aking pagluha. Ngayon, ito na muli ang aking tahanan. Humigop ako ng mainit na kape habang nakaupo sa loob ng isang maliit ngunit malinis na opisina. Sa labas, nakasabit ang isang bagong karatula. Merkado, Accounting at Consultancy. Tulong para sa maliliit na negosyo. Annalyn Hettel na ang mga resibo ko para sa buwang ito.
nakanhiting bungad ni Aling Marta, may bit-bit na isang supot ng suman at isang makapal na folder. Salamat talaga anak. Kung hindi dahil sa tulong mo sa pag-ayos ng mga papeles namin, hindi kami makakakuha ng lehitimong loan sa kooperatiba. Mumiti ako at tinanggap ang folder. Walang anuman, Aling Marta. Responsibilidad ko pong tulungan kayo. Ako ang mag-audit nito para sigurado tayong walang labis, walang kulang. Napakabuti mo talaga. Iba ka sa mga Alcantara. Medyo humina ang boses ng matanda sa huling salita. Tila nag-iingat na baka masaktan ako. Pero hindi na ako nasasaktan. Ang pangalang Alcantara ay isa na lamang numero sa aking nakaraan, isang account na na-close at na-write-off na. Pagkaalis ni Aling Marta, binuksan ko ang aking laptop. Sa screen, lumabas ang isang news article na ipinadala ni Attorney Arnaldo. Alcantara Banking Group. Pormalnang, Edena Clarang, bankrupt. Gregorio at Carmina. Alcantara hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Binasa ko ang artikulo. Ang mga foreign investors ay umatras noong araw ng merger matapos lumabas ang balita tungkol sa fraud. Ang bangko ay na-liquidate upang ibalik ang pera sa mga totoong depositors. Si Gregorio ay natagpuang nagtatago sa isang murang motel bago tuluyang nahatulan ng bigamy at estafa. Si Doña Carmina, na-stroke siya sa loob ng presinto noong araw na ipina-freeze ng korte ang lahat ng kanyang personal na bank accounts at alahas. Ang kanyang mga kauri sa alta sosyedad na dati niyang pinagmamalaki ay hindi man lang bumisita sa kanya. Ang hiya at pagkawala ng kayamanan ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Karma. Ito ay hindi nagmamadali, ngunit laging nag-audit ng tama. Isang pamilyar na boses ang gumasag sa aking pag-iisip. Sabi ko na nga ba, mas bagay sa iyo ang maging boss kaysa maging asawa? Nakangiting sabi ng isang babae mula sa pinto. Si Vanessa. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong malayo sa mga designer clothes niya noon. May hawak siyang isang kape. Vanessa, anong ginagawa mo rito? Tumayo ako at niyakap siya. Dumaan lang para mag-say hi, sagot niya habang inilalapag ang kape sa mesa ko. Paalis na ako papuntang Cebu bukas. Nakahanap ako ng trabaho bilang admin sa isang maliit na resort. Hindi malaki ang sweldo pero at least malinis. At walang asawa ng iba na kailangang landiin. Natawa kami pareho. Sino ang mag-aakala na ang dating mistress at ang dating asawa ay magtatawanan sa iisang kwarto? Binigyan siya ng immunity ng korte kapalit ng kanyang pagiging star witness. Pero hindi naging madali sa kanya ang bumalik sa normal na buhay. Gayunpaman, nakita ko sa mga mata niya ang isang uri ng kalayaan. Mag-iingat ka sa Cebu, Vanessa. At kung kailangan mo ng mag-audit ng mga libro ng resort nyo, alam mo kung sino ang tatawagan. Kindat ko sa kanya. Salamat, Annalyn. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Seryosong sabi niya bago tuluyang nagpaalam. Nang makalabas si Vanessa, lumingon ako sa bintana na nakaharap sa kalsada ng palengke. Nakita ko si Nanay Susing na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapwa niya tindera, hawak ang isang maliit na radyo. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya yumuyuko kapag may dumadaang mayaman. Nabawi namin ang bahay namin, nabawi namin ang pwesto, pero higit sa lahat, nabawi namin ang aming dignidad. Hindi na ako biktima ng utang na loob. Naintindihan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi ibinabayad sa mga taong umaabuso sa kahinaan mo. Ito ay ibinabalik sa mga taong nanatili sa tabi mo noong ikaw ay walang-wala. Kinuha ko ang isang itim na marker at tinitigan ang aking PRC license na nakapaskil sa pader. Annalyn Mercado,
Certified Public Accountant. Wala nang Alcantara. Wala nang anino. Ako si Annalyn Mercado, isang babaeng natutong bilangin ang kanyang halaga at walang sinuman kahit gaano pa kayaman ang makakapag-devalue nito muli. Bumalik ako sa aking upuan, binuksan ang folder ni Aling Marta at nagsimulang mag-compute. Ang buhay tulad ng isang balance sheet ay laging may paraan para maitama ang sarili nito. At sa pagkakataong ito, ang ledger ko ay perpektong balanse.